Ngayon po, bago po kami magsimula sa aming magkakadula, akin na po muna ipapakilala ang mga tauhan. Mga tauhan, Mika Bigindota bilang huli, Rain Cristianova bilang Padre Camora, Ilineta Lean Florent bilang Hermana Bani, Micaela Enero bilang Hermana Pencha, Paul J. Ortola at James Bedron bilang mga Tismoto. Last but not the least, ako po ang inyong tagapagsalaytay, Prince Raylan T. Padilla. Yun lang po. Buisin niyo. Para sa'yo talaga yan. Thank you. Dahil galit ang mag-break ng ice. Maganang sa buong bayan ng San Diego ang balita ng pagpumatay ko si Santiago at ang pagkakapit kay Basilio. Ang mga tao ay nababalot ng takot at pangamba. Ang anino ng kawalang katarungan ay muling bumalot sa bayan. At ang alaala ng tatlong Matthew sa Cavite ay tila muling kumariwa sa isipan ng lahat. Wala nakakaalam kung sino ang susunod na pagbibintangan o parurusahan. Amiga, alam mo na ba ang makalat na balita ngayon sa bayan? Oo, ikinalulungkot ko nga ang nangyari. Marami ba yung tao gusto mo nakakawa o ang kapitan? Maging ako rin, isang bus si Basilio ay siyam din ang experience. Ano? Si Basilio? Oo, makakaling na rin pumatay sila. Kasi patapos, gaya ng pagkakapat ng tatlong pahaling Martin sa Cavite. Sinuhan nila yung tatlong pahaling Martin. Hindi pa kaya kay Basilio. Diyos mio, mabuti nga sa kanya. Parusa iyan ng Panginoon. Ay, mabuti na lamang at akin na paalis ng huli. Ayoko maging kaaway ng mga fraile. Kaya siya aking pilit ang paano magkaroon itong babayad sa akin. Isang munting tahanan, tahimik ngunit mabigat ang kapaligiran. Si Huli ay nababalot ng lungkot at pag-aalala. Ang pagkitapit kay Basilio ay tila pagbuho ng kanyang mga pangarap. Wala na siyang malapitan. Ang mga makapangyarihan ay hindi nakikinig sa mahihirap. Sa gitna ng kanyang takot, nananaig at ang pagnanaig na mailigtas ang minamahal. Kahit pa ito yung mga hulugan ng pagkasakripisyo ng kaluluwa. Ano ho? Hindi ko na alam ang aking gagawin. Wala akong magawa sa kanyang sinabi. Kaya lumisa na rin si Kapitan Tiago. Eh siyang tumutulong sa kanya. Tumahan ka, Huli. Walang magagawa kung iiyak ka lamang diyan. Hindi ko pa alam ang aking gagawin. Iisa lamang ang tanging paraan para siya ay aking matulungan. Si Padre Camora. Siya ang tinutukoy ng aking isip. O siya, ating subukan. Walang mawawala kung hindi natin susubukan. Ikaw ay aking sasamahan na lamang upang walang mangyari masama sa iyo. Ngunit, ako ay natatakot. Hindi kaya ng aking isip. Ang kapalit na hinihingi ni Padre Camora. Huwag kang mag-alala. Ikaw ay aking sasamahan paparoon sa kumbento.
Sa loob ng kumbento, ang kapangyarihan at takot ay tila nagtagpo. Ang mga binitawan ay may kasamang panlilinlang. Si Huli, bagamat nanginginig sa kaba, ay pinilit maging matatag, ngunit ang sitwasyon ay hindi patag. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng taong dapat sana'y maging gabay ng mananampalataya. Ngayong araw, Maaari niyo po ba akong tulungan? asa na naman ang may paglilingkod ko sa iyo? Si Basilio ay nadakit. Wala na po akong ibang malalapitan. Ngayong pumanaw na rin si Kapitan Tiago. Kaya ako po'y nagmamakaawa sa inyo. Ako po ay inyong tulungan. Pagig kong alam mo, pagkalit na hinihingi. Wag po! Wag po! Ayoko po! Sa sandaling iyon, ang kawalang laban-laban ng inosente ay naging malinaw na larawan ng pang-aabuso ng sistema. Hindi man ito nakasama sa pinarang ng hagda, ang kirot at pignatila ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kumpleto. Dahil sa matinding kahiyan at gagamati, pinilito niya ang isang landas na dulot ng desperasyon. Ang kanyang kinapit ay hindi lamang personal na trahedya, kundi simbolo ng lipunang bulaw sa pagdurusa ng Marikina. Ang pangyayaring ito ay tumatalamin sa pangunahing tema ng nobela. Ang pang-aabuso sa kapangyarihan, ang kawalan ng katarungan at ang pagdurusa ng mga Pilipino sa laring at tuloy at